Okay, time check tayo dito. Update ulit dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong. It's 5:53, no? So 7 minutes to go. Ay mag-aalas 6 na. So yung expected time of arrival ni General Torre is alas 4, pero anong oras na? Mag-aalas 6 na, pero ano, no show pa rin sila, no? So ito yung ganap dito, ito yung sitwasyon. So yung mga kabats natin kanina dito na nagvi-vigil ay wala na sila, no. No show na rin ng iba. So ang iba natulog na siguro, pahinga. Tapos ito naman, ito mga bagong set of ano naman to dito, mga supporters. So update na to, ha. Mag-alas ano na, mag-alas 6, 5:53. Kanina earlier ago, like siguro mga 5, mga alas 5:30 gano'n, mga alas 5:20, may mga may drone na namataan dito yung mga tao, like mga 4, 3, which is according sa kay Sir kanina. Ito si Sir, sabi niya na pag merong drone na makita, yun na yun, no, hudyat na siya, indication na paparating na si General Torre. Kumbaga parang ang datingan is ano siya, no, parang CI muna, silip muna yung ano, yung location sa lulusob or bago sila pupunta dito. So yung expected natin na alas 4 ng umaga kanina, yung pag-arrival nila ano nga, Gentore tsaka ng kanyang mga tropa, lumagpas na, ano, magdadalawang oras na nakalipas. Ito pa rin, no, nag-aabang pa rin tayo dito, wala pa rin sila. And sa mga nagtatanong ulit kung ano bang gagawin sa raid nila dito, anong i-raid, anong i-search nila sa bahay ni Tatay Digong. Ito yung bahay ni Tatay Digong, ha. Yan. Take a look. Yan, ito yung standee lagi makikita natin sa mga standee, life size standee na Tatay Digong dito. Ngayon may akong nabasang comment kanina kung saan nga ba si Tatay, saan yung mga tao dito. So walang nakatira dito, like siyempre alam naman natin na ang pamilyang Duterte is nagpunta sa Hong Kong, di ba? So kasama si VP Sara, tapos kasama si Ma'am Hanilet siyempre, no, tsaka yung anak si Kitty Duterte. Tapos sa airport pa lang yan ang nahuli si Tatay Digong. So ibig sabihin hanggang ngayon hindi pa sila nakauwi. Ang magnanay si Kitty and Madam Hanilet, si Ma'am Hanilet Abansin, so hindi pa sila nakauwi sa bahay nila na to. Kaya walang tao dito. So maging makatulong, wala rin tao. Tapos kagabi dito nga si like mga around 10 to 11 PM dito si Mayor Baste Duterte na nagpapaalala sa mga supporters dito, mga nag-aabang, na kung maaari ay wag magkamali, no, sa mga actions, sa mga behavior, like wag man trigger or wag mang away, wag manakit ng mga pulis, wag saktan si General Torre kasi yan maaari ipapurwok ng mga pulis, which is estilo nila sa KOJC. Uulitin ngayon dito sa search operation na dito sa bahay ni Tatay Digong. So pwede ipurwok yung mga supporter at magkasakitan, at pag magkasakitan pwede nang magkaroon ng panibagong sila, no, basta gimmick, decision, ano pa man na pwede tayong ikulong or something na basta chaotic na. So yun ang ang sabi na hangga't maaari maximum tolerance ipaiiral, no. So kumbaga kita niyo naman sa isa kong mga video, nagdaan kaninang mga video na harang, no, parang formation, parang practice kanina, dry run na mga babae tas mga kalalakihan dito maghaharang. Kumbaga hindi pwedeng papapasukin ang mga pulis hangga't hindi mag-go signal ang lawyer. So pagkatapos suriin, sisihin ng lawyer ang search warrant, and makitaan naman talaga ng legitimacy sa kanilang operation sa search warrant, so pwede na silang pumasok. So that time pwede nang padaanin ang mga kapulisan, and syempre hindi doon nagtatapos ang lahat, no. So pwede pa rin sundan, no, videohan lahat. Kaya dito ang pinaka-weapon ho natin ay ang ating mga camera, mga devices. Kaya sa mga makapanood ito ngayon, just in case lang, no, na taga Davao ka at wala kang masyadong ginagawa sa buhay, like vacant ka rin naman, or pwede ka naman talagang mag-absent, hindi naman ganun kahektik ang schedule, or hindi naman ganun kabigat ang iyong magiging transaction. So pwede ka dito munang bumisita, pumunta at dagdag ka sa crowd. Kumbaga presensya lang siya, no, to show na maraming dito, mga supporter. Ibig ko sabihin maraming willing na defend, no, sa mga Duterte, pero hindi man defend na makipag-away. Walang batukan, walang sakitan dito, pisikalan. Kumbaga lang, presensya lang. Kahit pa may galit kayo kay General Torre, pero lang, no, tiisin lang muna. Maximum tolerance dapat kayo iralin para hindi magkaroon ng komosyon.
So sa mga nagtatanong ano ba pwedeng ano i-search dito, so ang sagot is hindi alam. Maaring pwedeng basta anything. Alam niyo na no, alam niyo na i-search. Malamang hindi tao kasi walang tao rito, wala nakatira. So pwedeng for example, magse-search sila dito baka mayroong shabu no na makuha. Pag mayroong shabu na makuha, automatic ay kaso na 'yon kay Pangulong Duterte. Kasi di ba napansin niyo, ito akin lang to ha. Parang analysis ko lang din to. Na meron tayong ano 'yon. So may analysis lang to na 'di ba merong TRO na ngayon na-release ang Supreme Court natin para doon kay Pangulong Duterte. Tsaka parang illegal yata. Basta merong kakaharaping problema itong si General Nalder, si Marbil, si sino pa 'yon. Basta yung mga may kinalaman sila Remulla, may kinalaman sa pagpapayag nila o pagpapadakip, pagpapaaresto kay Tatay Digong kasi illegal pala 'yon. So ibig sabihin hindi pa talaga siya legit no na convicted or parang basta illegal. So ngayon gagawa sila ulit ng butas, hahanap sila ng butas or pwedeng maibigay na kasalanan kaya Pangulong Duterte. So ito na 'yon. So yan, pupuntahan ang bahay na to. Napaka-humble home oh. Putik bahay ng presidente ba to? Bahay ng mayor yan, 14-21 years. Ano pa yan ha? Judge, di ba? Naging congressman, mayor, 21 years, tapos naging naging presidente. Pero ito yung bahay niya, napaka-humble. Napaka-simple. So, yeah. Wala silang mga condo unit, wala silang mga mansions, wala silang mga palasyo. Wala silang mga jet, fighter jet. So, ito yung bahay na about to ransakin na yan mamaya. Ito yung mga mga natin dito, mga supporter. Mga halo-halo to dito, mekos no. So babae, lalaki, may edad, mga bagito pa no, mga bata pa. Parang mga bagong botante pa lang to, mga first timer voters ang iba dito. Which is yan, observation ko lang 'yun. So time check tayo dito. Alas 6 na no. Wala pa rin hindi pa rin sila napapakita. So ito yung kalangitan natin dito. Itong subdivision ng Doña Luisa ay na siya no. Siya? Parang locus subdivision. Basta hindi siya ganoon ka extravagant, hindi siya ganoon ka exclusive like mga Las Terrazas, Woodridge ba, tama ba? Mga insular village. So hindi ganoon ka class yung lugar. Ayun kapitbahay to ni Tatay Digong siguro. Ay, hindi pala. Parang rasyon. So dito pala may namimigay ng dito, tinapay. So yun ha. Okay na tayo dito. Yun lang. Bali pa-update na tayo dito. Pasilip lang. So oras alas 6 ng umaga.